O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas. Ito pong aking Veritas YouTube channel. Bago po ito, kaya kung hindi pa po kayo naka-subscribe, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. At lagi na po ninyong abangan itong bago kong segment, ATD. Ano ang totoo dito? Marami kasing nagtatanong sa akin, sa tindi ng mga fake news kayo at disinformation, laging nagtatanong sa akin, "Attorney, anong totoo dito?" Kaya naggumawa na lang po ako ng regular segment na ito. Kaya lagi niyo po itong abangan, araw-araw, ATD. Ano ang totoo dito? O, ano ang totoo dito? Laglag na ba si Attorney Michael Powa sa mga abogado ni Sara? Yun, pag-usapan nga natin yan. Nga? Si Attorney Michael Powa, ano ito, actually, spokesperson ito ni Sara sa nung DepEd Secretary siya eh. Hmm? Spokesperson ito. Ah, um, ngayon, ah, kasama ito sa inanunsyo ng mga magiging kasama sa defense team. Yung mga abogado ni Sara magdidepensa sa kanya sa impeachment. Kasama itong si Attorney Michael Puwa. Kaya lang ngayon, nung naglabas ng mga pictures ng mga abogado ng defense team ni Sara, hindi nakasama si Attorney Michael Puwa. Ano 'yon? Nilaglag ba? Nilaglag ba? Ha? Yan yung tanong ng marami. Ah, Nilaglag ba si Attorney Michael Puwa? Kasi wala na dun yung picture niya eh. Ay ang huling naging kontrobersyal itong si Michael Puwa. Huling kontrobersyal ito, binato daw ng laptop ni Sara. Bagamat dininay ni Sara yan, dininay din Michael Puwa. Pero bakit biglang nawala sa listahan ng mga abogado na magdidepensa kay Sara? Ah, yung mga abogadong tulad nila Fortun, Narbasa, yun kasama, nandun pa rin. Pero itong si Michael Puwa biglang nawala. Ano ba yon? Talaga bang totoo yung na nagalit si Sara dito kay Michael Puwa? Binato daw ng laptop. Kaya ba hindi na siya kasama sa inaanunsyong mga abogado? Ha? Malalaman natin yan sa susunod na mga kabanata. Ah, Yun lang, medyo naiintriga lang ang marami. Bakit parang wala si ang pangalan ni Attorney Michael Puwa doon sa mga pinakahuling lista o mga litrato ng mga magiging part ng defense team ni Sara Duterte. Ha? Kaya sa impeachment. Para tuloy maraming nagdududa, mukhang nawala ang tiwala ni Sara kaya siguro binato ng laptop. Bagamat dininay ni Sara yan, dininay din ni Michael Puwa. Pero hindi malayong mag-isip ang mga tao. Ha? At saka marami kasing mga statements itong si Michael Puwa na masyadong parang ikakadiin ni Sara eh. Actually, ako nga napapansin ko yun, sabi ko, talaga bang ganun? Sinabi ba talaga yun ni Michael Puwa? Mukhang mukhang negative kay Sara yung mga pinagsasabi niya eh. Negative yun. Kaya medyo marami nga ang nagre-react dito kay Michael Puwa nung maging ah, dito, parang siyang tumatayong spokesperson ng grupo eh. Kaya lang wala siya dun sa wala na yung picture niya doon sa mga abogado, no, yung mga abogado ni Sara Duterte. Ang isang controversial niyang statement tungkol dun sa salin ni Sara. Ah, Tungkol dun sa salin ni Sara. Nung present yung salin ni Sara, ay 'di ba mayroong mga items doon na blanko. Yung tungkol sa cash on hand, cash on bank, blank. Mula 2019 to 2024, blanko. Ngayon, sa press con nito ni Attorney Michael Powa, ang sabi niya, wala yung cash on hand, cash on bank diyan dahil nandun na yan sa others. Mayroon daw kasing others doon. Yung mga cash on hand daw sa cash on bank, nandun na sa others. Sabi ko, ano ba yun? Tama ba yung depensa na yun ni Michael Powa? Ha?
Nasabi mo kaya wala doon na item sa cash on bank mula 2019 to 2024 kasi nandun na yun sa others. Hindi naman pwede yun eh. May nakalagay na item na ano, cash on bank. Tapos kung mayroon kang deposito sa bangko o kaya may hawak kang liquid na cash, hindi mo i-declare doon, ilalagay mo doon sa others. Parang ang layo naman yan ah. Ang layo namang paniwalaan yung ganyang depensa. O, maglalagay ka lang dun sa others, kapag dun sa mga items, mayroon ka pang properties or ano na wala doon sa mga items. Halimbawa, ang unang items, yung mga real estate ay real properties mo, lupa, building, lalagay mo yan doon. Yung mga sasakyan mo, vehicles, o mayroon, lalagay mo doon. O, yung mga jewelries mo, ilalagay mo rin doon. O, pero ilalagay mo rin doon yung cash on hand, cash on bank. O blinang ko ni Sarah yung 2019 to 2024. Ang palusot ni Michael Pua, nandun na daw kasi yun sa others. Wala. Wala. Hindi ka panipaniwala yun. Masyadong obvious naman yung palusot na. Bakit ka maglalagay sa others? Samantalang mayroong item doon na cash on hand, cash on bank. Ha? Kaya doon pa lang ano na questionable na yung mga pinagsasabi nilang ng mga abogado ni Sara. Lalo na si Michael Pua. Marami pang mga controversial na statements yan si Michael Pua. Sabi ko, talaga bang ganun ang depensa nila? Kung ganun ang depensa nila, talo na yan si Sara. Di ba? Kaya siguro, baka itong si Michael Pua ay hindi nagugustuhan ng ibang mga lawyers, lalo na yung mga senior counsels at mga ang lead counsel si Fortune at yung sila Narbasa kasi siguro nakikita nila parang pahamak ang mga statements ni Attorney Michael Pua. Hindi lang. Iniisip lang natin na posibleng ang ganun eh. Kaya siguro hindi na binabanggit ang pangalan niya sa mga defense team ni Sara Duterte. Ah, o ito, pinakakasuhan na ni Trillanes si Padilla. Si Robin Hood Padilla. Pinakakasuhan ni Trillanes dahil nga dun sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Hmm. Ano yan? Obstruction of justice yan. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, huwag kayong maniwala na sa sinasabi ni Robin Padilla na hindi niya alam yung pagtakas ni Bato. Na ang sabi ni Padilla, nakiusap daw sa kanya, pre, pwede bang sumakay? Pwede bang sumabay? O pinagbigyan niya naman, pinasakay niya. Pwede ba yun? Pero nag-imbestiga na ang CIDG dyan sa pagpatakas ni Ruben Padilla kay Bato. Hindi simpleng ano yon na nakiusap. Hindi, planado. Maraming mga ebidensyang nakuha ang CIDG. Planado, pre-plan. Pati yung pagpapaputok, umano, o pati yung pagtakas kinaumagahan, madaling araw, sa pamamagitan ni Robin Hood Padilla. O, kaya ano ito, kumbaga ang linaw-linaw ng partisipasyon ni Padilla diyan. Hindi niya yan basta-basta malulusutan. Ha? Matibay ang ebidensya diyan, obstruction of justice. Ang problema ng obstruction of justice, totoo maiksi lang yung yung imprisonment niyan, 2 years, 2 years to 4 years. Pero may nakalagay eh. Kapag ang involved sa pag-obstruct ng justice, paghadlang, pagtago sa kriminal, sa wanted, sa akusado, ha? Kapag ah, ano yan, hindi niya yan maano. Kaya itong kay anong ito, kay Padilyang ito, mahirapan niya itong malusutan. Kasi ang parusa pa naman, side sa imprisonment, accessory penalty, maano ka, perpetual disqualification from holding public office. Ganun katindi. Kaya wala na, hindi na yan makakatakbo si Robin Padilla pag na-convict yan doon sa obstruction of justice. Ang problema, napakatibay ng ebidensya eh. At saka may mga testigo. May mga testigo talaga. Kaya mabigat itong ano. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, dapat kasuhan na si Padilla. Pero gumalaw na rin naman ang CIDG. Nag-imbestiga na ang CIDG at nag-recommend na ang CIDG sa DOJ na sampahan ng kaso itong si Robin Hood Padilla.
dahil nga sa obstruction of justice. Hmm? Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ah, yan yung ano dito kay Padilla. Ah, pinaliwanag ni dating Senador Sonny Trillanes, hindi yung kaso ni Padilla hindi pwede sa ICC, hindi naman. Sabi niya, nagtanong-tanong na daw siya doon sa mga nakakaalam ng operations ng ICC. Pero pagdating sa local, hindi puwedeng hindi siya malilibre diyan. Kasi mayroon tayong Presidential Decree 1829 ba 'yun? Obstruction of justice. Mayroon tayo niyan sa ating local laws, ano? Kaya hindi pa rin makakaligtas itong si Padilla. Kahit sabihin na sabi ni Trillanes kasi, parang hindi papasok si Padilla dun sa kaso sa ICC. Pero sa local, pasok yan. Pasok yan. Sabi nga ni, ano, sabi ng CIDG, planado, coordinated yung mga galaw, hindi yun simple lang. Oh, mga kabunyog, binanata ni Boying Rimulya si Attorney Jimmy Bundok, itong DDS na lawyer singer, ah. Bakit? Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, tungkol kasi dun sa controversial na statement ni Jimmy Bundok. Sabi kasi ni Jimmy Bundok, kung si Trillanes ay pwedeng mag-serve ng warrant, oh, bakit daw sila hindi pwedeng tumanggap ng warrant of arrest? Kaya sabi ni Jimmy Bundok, bilang abogado daw ni Bato, pwede niya naman daw tanggapin na lang yung arrest warrant. Ah, wag nang ano, wag nang i-serve sa ano, wag nang i-serve kay Bato, kanila na lang daw, ah, sila na lang daw bahala bilang mga lawyers ni Bato. Nag-ani yan ng mga reactions ng mga netizens at ng taong bayan, eh. Abogado ba ito si Jimmy Bundok? Ha? Paano niya naman siya na lang daw tatanggap ng arrest warrant tapos siya na lang siya na lang magbibigay kay Bato. Ano ba 'yan, ha? Ano 'yan? Sabi nga ni dating Senate President Drilon, hindi naman 'yan summon. Kung summon 'yan o subpoena, puwedeng tanggapin 'yan ng lawyer, ipapaalam na lang sa kliyente. Pero hindi ito warrant of arrest ito. Ibig sabihin, mga awtoridad ang mag-aaresto sa kanya, law enforcement. Aarestuhin siya doon mismo sa ano, sa akusado. Doon mismo 'yan. Hindi naman puwedeng abogado ang daanan niya. Sabi kasi ni Jimmy Bundok, siya na lang daw o sila na lang daw ng mga abogado ni Bato ang tatanggap ng warrant. Kaya lang nung nasukol si Jimmy Bundok, ang sabi niya, "Bakit si Trillanes puwede, bakit kami hindi puwede?" Sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, eh, akala yata ni Jimmy Bundok summon yun, hindi, warrant of arrest yun, eh. Ah, Sabi naman ni Ombudsman Boying Rimulya, nang nag-aral yata ito, hindi na wala ano yata siya, hindi nakinig, eh. Kasi pang first year yang mga concepts na yan. Ang warrant of arrest, sino ang puwedeng serve niyan, hin ano, hindi puwedeng abogado. Kaya ito mga kabunyog, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, eh, wala, hindi yata nag-aral 'yan, hindi yata napag-aralan ng abogado na 'yan yung usapin na 'yan ng warrant of arrest, eh. Siya na daw bahala, hindi puwede yun. Kaya natawa si Ombudsman Boying, eh. Binanatan itong si, Jimmy Bundok. Hindi ano 'to mga kabunyog, ah, binanatan ni Ombudsman Boying. Sabi niya, "Ano ba naman 'to? Ah, ano ba 'yan? Nag-aral ba talaga ng abogasiya itong si Jimmy Bundok?" Para niyang hindi, 'Yun ang observation na ni Ombudsman Boying, ah. Duda tuloy siya, ano ba talaga 'yan? Nag-ano ba talaga 'yan,
ah, bakit niya sinasabing, pupuwede yun? Eh, napaka-basic nun sa mga principles ng batas. Hindi puwedeng ano, ibigay sa abogado ang warrant of arrest tapos siya na lang bahala sa kliyente niya. Nagpapatawa itong si Jimmy Bundok sabi ni, Ombudsman Boying Rimulya. Okey mga kabunyong mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.